Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. The fourth last word is, my God, why have you forsaken me? Amen. Kung mababasin natin, yung tuwing nananalangin ng Panginoon, tuwing tumatawag ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos, walang iba kundi si Jesus. Kapag tumatawag siya kay Father God, Ama lagi yung tinatawag niya. Ama, di ba po? Pero this time, tumawag siya sa Panginoon, sa Diyos na, my God, Diyos ko. Amen. Bakit mo ako pinabayaan? So, narinig po natin yung mga nagsalita kanina bukod sa napakainit ng panahon, di ba? Mag-stress or sobrang init ng mga panahon no, yun nung naglalakad si Jesus papunta doon sa bundok ng bungo kung saan siya ipapako. So bukod sa napakainit ng panahon, isipin mo, imagine mo, ikaw yun, no? Isa ka doon sa dalawang kriminal. Tapos nakikita natin ang Panginoon sa Kristo. Napakainit ng panahon, napakahapde at sakit, yung mga sugat. Diba? Nung hinampas siya, talaga, as in. So yun, bukod sa mga sugat na yun, pinakamasakit, yun is yung tinalikuran siya ng kanyang Ama. Amen. Kanyang Diyos Ama. Paano ba natin ilalarawan yung sakit na to? Siguro, hindi pa natin nararanasan. Magbigay tayo ng example. Siguro itong sakit na to, higit pa doon sa sakit na biglaan mong nalaman na nawala na siya, patay na siya. Yung papa mo, bigla mo na lang nagabalitaan, nawala na. Yung kapatid mo, yung mahal mo sa buhay, yung kaibigan mo. No? Yung higit pa sa sakit na naramdaman ng Panginoon nung iniwan ka at pinagpalit ka ng jowa mo. Ang masakit doon, kaibigan mo yung pinalit sa'yo o kaya mas maganda pa sa'yo, mas pangit pa sa'yo, no? Di ba masakit yun? Siyempre, naranasan natin yun. Especially yung mga girls, yung mga boys, di ko lang alam kasi girl ako din. So yun, ang sakit nun. Yung higit pa doon yung sakit na naranasan ng Panginoon kasi pinagpalit siya, di ba? Sa tingin nyo, sino yung pinagpalit ng Diyos Ama? Pinagpalit niya. Mas pinili ni Father God yung mga makasalanang tao over His Son. Di ba? Sino ba tayo? Napakadumi lang natin, pero di ba? So yun. Di ba yung feeling na yun, para kang binuhusan ka ng malamig na tubig? Pero higit pa dun. Higit pa talaga dun yung naranasan ng Panginoon. So yun, yung mag-isa lang siya, tapos walang gustong dumamay sa'yo. Di ba naranasan na natin yun? Napakasakit yung tipong yung pakiramdam na yun. Halos gusto na natin hanggat maaari, putulin na yung buhay natin para hindi na natin maramdaman yun, di ba? Higit pa dun yung naranasan ng ating Panginoong Diyos. So, ganun yung matinding paghihirap na tiniis ng ating Panginoong Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa Kanya, para sa ating lahat. Amen? Inalay niya, kaya nung habang ginano ko to, dapat pala hindi na ako nangaaway, hindi ko naaway ang asawa ko, hindi na ako naaway. Di ba? Kasi, tingnan mo pala yung katabi mo, yan yung inalayan ng buhay ni Kristo, ni Jesus. Yung kinaiinisan mo, yan yung inalayan ng buhay ng Panginoon. So yun, kung gano'n yung naramdaman ni Jesus, paano pa kaya yung pakiramdam ni Father God? Ni Father God, ano yung pakiramdam ni Father God? Nung makita niya yung, ako, naniniwala ko, walang mabuting ama na ipapahamak yung sarili niyang anak. Di ba po? Walang mabuting ama. Pero paano yung pakiramdam na ni Father God? Nung makita niya, ako naniniwala ko, tinitingnan din niya si Jesus, nakita niya, hindi siya blind. Oo, tinalikuran niya, pero nakikita niya yung paghihirap ng anak niya. Tiniis niya yung paghihirap na yon. Yung katulad ng pagtitiis
ng isang ama na yung anak mo inaapoy ng lagnat tapos wala kang pera pang biling gamot, wala kang perang papunta mo at para may padala siya sa hospital, yung tipong wala ka rin malapitan, wala kang mahinga ng tulong. Minsan, di ba, kahit na hindi pa tayo, kumbaga tayo, kung nagmamalasakit tayo sa kapatid natin, sa kapwa natin, ganun din yung pakiramdam, di ba? So yun, ano po yung naging pakiramdam ni Father God? So sobrang sakit, habang yun nga po, katulad nung kay Brother EJ kanina, hindi niya naano ako, pero kagabi binuhos ko na. So yun po rin ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon, no? Yun, paano ba yung pakiramdam ng Diyos Ama na nakikita niya yung paghihirap at pagdurusa ng anak niya na halos maramdaman rin niya? Kasi di ba may ganitong feeling na hindi naman ikaw yung nakakaranas, nararanasan ng anak mo or nung, sabi nga kanina, sinabi ni Sister Love, may usapang care, di ba? Ito, usapang love naman tayo. So, hindi man tayo yung nakakaranas, pero nakikita natin siyang naghihirap. Parang damang-dama na rin natin, di ba? Ganun din yung naramdaman ni Father God. No? Ikaw ba naman, anak mo, pinakamamahal mo. Ito, gusto ko, hindi lang yung mga may ama yung makarelate. Maging yung mga sinasabi, yung mga walang kinagis ng ama, makakarelate din tayo. Si Lord na yung gagawa ng way para makarelate tayo. Kasi siya talaga yung Diyos natin. Siya talaga yung ama natin, no? Siya yung totoong, ama talaga natin. Yung kasama natin dito sa lupa, ipinagkatiwala nila tayo sa kanila at ipinagkakatiwala din naman sila sa atin, no? Yung nagmamahalan. So yun, kaya hindi ka pwedeng magsabi na, hindi ko alam yung pakiramdam na yun kasi wala naman akong magulang eh. Hindi bato lang yung walang puso lang yun, hindi makakadama ng ganon. So yun, yung pakiramdam ng isang magulang na hindi naman sila yung nasasaktan, kundi yung anak nila, pero ramdam na ramdam nila, no? Parang hindi natin ma-explain, pero parang ganon. So, ito po yung panalangin ni Jesus Christ. Ito yung panalangin ng Panginoong Diyos nung gabi bago po siya ipagkanulo. Gusto niyo po ba malaman kung ano yung panalangin ni Jesus, ng ating Panginoon? Amen. Sabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Tumatawag siya kay Father God, may communication sila. Magbabasa yun sa Book of Mateo, Book of Marcos. Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Sa Lucas, Ama, kung maaari po, ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. So, di ba, narinig po natin lahat yung panalangin ng ating Panginoong Diyos bago siya ipagkanulo. Grabe po yung desisyon na ginawa ng Diyos Ama. Sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang pinakamamahal na anak. Hinayaan niyang bugbugin, masaktan, hamakin, kutsain, pahirapan at patayin yung kanyang pinakamamahal at nag-iisang anak. Hinayaan niya yun. Kaya nga sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Hindi ko sinabi ng Panginoong Jesus para lang hindi niya nararamdaman, sabihin na sa'yo na masakit. Masakit talaga. Kasi nagkatawang tao yung Panginoong Jesus natin 100%. Kaya walang maidadahilan ng tayong mga tao na hindi mo naman naiintindihan yung nararanasan ko, Panginoon. Diyos ka naman ako tao, hindi. Hindi tayo pwedeng makapagdahilan ng ganon. Yung sakit na nararanasan natin ngayon, higit pa sa naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. No? So yun, my God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken
yung shinare ni Pastor Junel dun sa GC, ito po yung naging revelation sa akin nung nabasa ko to. Yung revelation dito sa akin na itatitle ko is The Radical Love of God. Amen? The Radical Love of God. Alam ng Panginoong Jesus na mangyayari sa kanya yung bagay na yun. But still, bakit sinabi ng Panginoon na, my God, why have you forsaken me? Nung una kong nabasa yon, sabi, yung ano sa akin nun, pag-aala-ala, kumbaga parang, dun sa una kong binasa is word of suffering nung narinig ko yung, my God, why have you forsaken me? Pero ito, pinalitan ko ng, my God, why have you forsaken me? Word of remembrance. Remembrance, the expression of God's love. Yung nangyari kay Jesus. Amen. It is because of the radical love of God toward us. So kapag may magtatanong sa atin, bakit pinabayaan ng Diyos Amang ang kanyang anak na si Jesus? Sabihin mo sa kanya, dahil sa matindi niyang pag-ibig sa iyo. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos. Take note, Diyos po. Nung nag-search ako sa Google, God, meaning ng God, the Creator and the ruler of the universe and source of all moral authority, the supreme being. Amen? Yung Diyos na nagmahal sa'yo, umiibig sa'yo, na nag-alay, na nagsakripisyo, inalay niya ang kanyang kaisa isang anak para sa'yo, ay kataas-taas ang Diyos. Amen? Hallelujah! Siya'y higit pa sa higit pa. Amen? Hallelujah! So, yun po. Purihin po ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Ginawa yun ni Father God kasi ganito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, malinaw na hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? So, my God, why have you forsaken me? It is because of the radical love of God toward us. Amen? So, yun po rin po ang Panginoon. To God be the glory po.